Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious and National Unity, sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalakay natin ang hinggil sa tinatawag na al-wala'u wal-bara'u fil Islam, ang tinatawag na al-wala, na sabi natin na ang pinakamalapit na kahulugan nito at pag-unawa hinggil sa al-wala ay ang pagkakampi at ang al-bara ay pagtatalikod o kaya ay ang hindi pagkakampi. Nabanggit natin na itong al-wala ay al-wala'u wal-bara'u qa'idatun min qawa'idid din. Ibig sabihin ito ay isa sa mga foundation ng ating pananampalatayang Islam. Isa sa mga haligi ng ating tinatawag na aqida. At ito rin ay kabilang sa mga khasa'isul mujtama'il muslim, ang mga characteristics ng isang Muslim community. At ito rin ay min ahammir rawabitil imaniyah allati taj'alu min al-mujtama'i mujtama'an musliman mutarabitan mutamasika. Ito ay kabilang sa napakahalagang mga linkage o kaya ay mga koneksyon ng mga Muslim hinggil sa pananampalataya na nagagawa inshallah nito ang isang community na Muslim na community na nagkabuklod-buklod at nagkakaisa. Tasuduhu rawabitul mahabbati wal ukhuwah wal himayatu wal ittiba, na ikangay nakikita o naipapakita nila ang koneksyon hinggil sa pagmamahalan, pagkakapatiran at pagtulong-tulungan at pagdipinsa at ang tinatawag na pagsunod sa isa't isa. Mga kapatid, napakahalaga ang tinatawag na al-wala wal-bara. Al-muslimu, al-muwatinul muslimu, yajibu alayhi an yuwaliya fillah, wa yuhibba fillahi, wa yabghadha fillah, fayuwali awliya Allahi, wa yuhibbuhum, wa yu'adi a'da Allahi, wa yatabarra'a minhum. Wa yanbaghi al-wala'u lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minina wal mujahidina fi sabilillah. Mga giliw naming tagapakinig, ang isang mamamayan na Muslim ay nararapat niya siya'y kumampi sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay naging malinaw na para sa atin. Kumampi sa Allah subhanahu wa ta'ala at kumampi sa sino mang nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mang mga tao na malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y malugod sa kanila sa halip na siya'y masuklam sa kanya o sa kanila, ika nga,
kumampi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga nananampalataya at sa mga taong ikangay nagjijihad alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talakay natin sa episode na ito ang kabilang sa mga kahalagahan at mga antas na makakamit natin insyaAllah hinggil sa tinatawag na alwala'u walbara. Ang mga antas ng alwala, aqidatul wala'i walbara, hinggil sa mga, ayon sa mga pantas sa pananampalatayang Islam. Sa ating episode na ito, na ika-32 na episode. Mga giliw naming tagapakinig, ahamiyatu hadhihi al-aqida al-islamiyya al-asila, aqidatil wala'i wal-bara'i tatba'u kaunaha faridatan rabbaniyah. Ito ay kabilang sa mga kahalagahan nito ay sapilitan na iniatas nga ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So katulad ng nabanggit natin na ito ay pangalawa o ikalawa ayon sa kabilang sa mga pantas ng tinatawag na aqidatut tauhid. Ang aqida o kaya ay paniniwala hinggil sa kaisa-isahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin napakahalaga sa ating pananampalatayang Islam. Wa min kauniha kadhalika siyajul himayati lihawiyatil ummati as-siyasiyati wal ijtimaiyati wal thaqafiyah. Ito ang ikangay nagdidepensa upang ang ating identity na mga Muslim hinggil sa politika, sosyal at saka kultura ay manatili nga. Ito yung mga pinag-usapan ng mga pantas na thawabitul ummah, ang mga ikangay mga paninindigan o kaya ay mga pundasyon ng ummal Islamiyah, mga pundasyon natin ng mga Muslim sa ating pananampalatayang Islam na kailanman ay hindi natin pwedeng baguhin bilang mga Muslim sapagkat ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhifdhu laha min at-tahalluli wad-dawaban. At ito rin ang nakagagawa upang mapangalagaan ang ating identity, yung mga nabanggit natin na identity natin ng mga Muslim o kaya identity natin ng mga Bangsamoro para hindi matunaw at saka hindi maging makahalo sa mga iba't ibang identity na minsan ay sumasalungat sa ating katuruan, sa mga katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Bagkus ay maaaring makarating sa mga bagay na ipinagbawal sa ating pananampalatayang Islam. Maging ito man ay hinggil sa politika o kaya ay sa social o kaya ay sa tinatawag na culture. Wa min al-injirari wara al-a'da'il mutasallitin 'ala al-muslimin. At ito rin ay mapangalagaan ang ating identity na mga Muslim, ang ating identity na mga Bangsamoro upang sa gayon ay maging sunod-sunuran sa mga umaaway sa ating pananampalatayang Islam at umaaway sa mga kapatid natin na mga Muslim, ang mga nang-aapi at ang mga taong gumagawa ng hindi karapat-dapat sa ating mga kapatid na mga Muslim. Napakaraming mga talata. Wala adalla ala hadhihi al-aqidati min i'tina'il Qur'anil Karim wa sunnati syarifati bitaqririha. Kung pag-uusapan natin saan ito nagmula, itong tinatawag na al-wala wal bara. Bakit napakahalaga sa ating pananampalatayang Islam, sa atin na mga Muslim, sa atin na mga Bangsamoro, ay makikita natin kung paano ito pinalakas at kung paano ito naging nilinaw ng ating banal na Quran. Gayon din ang mga hadith o kaya ay mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sa Surah At-Tawbah, verse 71. Ang mga nananampalataya ng mga kalalakihan, ang mga nananampalataya ng mga kababaihan, sila yaon ang awliya o ba'd. Sila yaon ang nagkakampi sa isa't isa. Sila yaon ang nagmamahalan sa isa't isa. Sila yaon ang nagtutulungan sa isa't isa. At nagsusunod-sunuran sa isa't isa. Sapagkat isa sa mga katangian nila ayon sa talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniaatas nila o nag-uutos sila ng mga mabuti at ipinagbabawal nila ang mga masama. Nang dahil sa kanilang pagkakapatiran, makikita sa kanila ang pag-uutos, pag-aatas ng mga mabuti at pagbabawal sa mga masama o ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasagawa nila ang pagdarasal at ibinibigay nila ang mga kawang gawa na sapilitin na ibigay nila sa sinumang nararapat na pagbigyan o pagkaluban nito. At sinusunod nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. Sila yaon ang maawa sa kanila. Tiyak na maawa sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim. Isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وأخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مسند أحمد. وأخرج الطبراني والسيوطي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. صححه الإمام الألباني. Malinaw sa talatang ito ng Allah, sa hadis na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay o nagmula sa kay Imam Ahmad na isinalaysay ni Al-Bara, isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara ibn Azib, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatindi, ang pinakamatatag na pananampalataya ay ang pagmamahalan sa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaw ay magmahal sa kapwa na Muslim, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikaw ay masuklam, alang-alang din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka basta-basta masuklam, ika nga, o kaya ay hindi magmahal, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural iman, ang pinakamatindi na pananampalataya. Al-muwalatu fillah, ang pagkakampi sa isa't isa. Ito ang tinutukoy natin mga kapatid. Wal muadatu fillah, at ang pag-away-away. Hindi ibig sabihin mga kapatid na kapag pinag-usapan natin ang al-muadatu fillah, ang pag-away-away alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maaari na tayo mag-away-away sa isa't isa, o kaya ipinahintulot sa atin na mag-away, o kaya ay gumawa o maghanap ng kaaway. Bagkus, kung may kaaway, doon mangyari ang pag-away-away. Kung may nakikipaglaban, may nang-aapi, may pumapatay, doon mangyari ang tinatawag na labanan, ika nga. Ibig sabihin ay lumaban sa kalaban. Wal hubbu fillah, at ang pagmamahal alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang hindi pagmamahal, al-bughdu fillah, o kaya ay pagkasuklam alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda mga kapatid. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yagharu wa ghiratullahi an yu'sallahu
fi ardi. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Katiyakan, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsisilos, at ang pagsisilos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag isagawa ang pagsuway sa Kanya, sa Kanyang lupa, na dito tayo nilikha at dito tayo mamuhay. Kung suway natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon magsisilos ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo ay masuklam nang dahil sa pagsuway sa mga kautusan o kaya ipagsagawa ng mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa tinatawag na alwala o kaya ay tinatawag na pagkakampi. Gayon din ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din napakaraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran hinggil sa tinatawag na, kumbaga makikita natin sa mga talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hinggil sa tinatawag na al-bara, at ito ay tatalakay natin pakalipas ng ilang patalastas. Mga kapatid at mga giliw naming tagapakinig at tagapagsubaybay sa ating mga series na lectures, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagantay sa ating pagtatalakay ng hinggil sa tinatawag na alwala o walbara. Nabanggit natin na inshallah tatalakay natin o kaya ay pag-usapan natin, banggitin natin ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa tinatawag na albara. Kung napag-usapan natin ang alwala, ay nararapat din na pag-usapan natin ang tinatawag na albara. Subalit mga giliw naming mga bangsamoro, mayroong isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda, napakainam na inyong ating matunghayan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tanalu wilayatallahi bidalik." Kung sino man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magmahal alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wag niyo kaligtaan mga giliw naming mga bangsamoro na ang pagmamahal ay kabilang sa tinatawag na alwala, ang pagkakampi, na ikaw ay magmahal sa kapwa ng mga Muslim, sa kapwa ng mga bangsamoro. Wa abghadha, at masuklam o kaya ay magalit alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wala fillah, at sino man yaon ang kumampi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumampi sa Allah, kumampi sa kanyang sugo, kumampi sa kanyang sa mga nananampalataya, sa mga mujahidin.
wa ada fillah, at saka sino mang ikangay lumaban o kaya ay sapagkat inaaway ay lumaban, kinakalaban ay lumaban alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama tanalu wilayatallahi bidhalik, katotohanan tunalu wilayatullahi bidhalik, katotohanan kanyang makamit o makamtan ang pagkakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kanyang pagmamahal, nang dahil sa kanyang hindi o sa kanyang pagkasuklam, nang dahil sa kanyang pagkakampi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, makakamit niya ang pagkakampi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, o kaya ay pagtulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Walan yajida abdun ta'amal imani wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. Hindi kailanman matamo ng sino mang alagad na Muslim, alagad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tamis ng kanyang pananampalataya, ang lasa ng kanyang pananampalataya, kahit pa gaano kadami ang kanyang pagdarasal at ang kanyang pag-aayuno, hanggat sa siya'y magmahal, hanggat sa siya'y masuklam, hanggat sa siya'y kumampi sa Allah subhanahu wa ta'ala at kakampihan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ صَارَتْ مُؤَاخَاتُ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يَجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Katiyakan na nangyari ang pagkakapatiran ng mga tao. Pero kapag hindi pagkakapatiran sa pananampalataya, bagkus ay pagkakapatiran sa mga makamundong bagay. Subalit, ang mga yaon ay hindi kailanman kapakipakinabang sa sino mang magkakapatiran alang-alang sa mga makamundong bagay. Hindi nila mapakinabangan ang kanilang pagkakapatiran. Ito, mga kapatid, ay nabanggit o kaya ay isinalaysay ni Al-Imam Ahmad sa kanyang aklat na Musnad na mula sa hadith ni Amr ibn al-Jumuh, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din nabanggit sa isang aklat ni Al-Haythami na tinatawag na Majma'uz Zawaid. Mga kapatid, darating tayo sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa tinatawag na Al-Bara. Pinag-usapan natin ang Al-Wala at kinakailangan na pag-usapan din natin ang tinatawag na Al-Bara at kinakailangan din na mabalance natin ang pag-uunawa natin hinggil sa tinatawag na Al-Bara, Al-Wala at saka tinatawag na Al-Bara, upang sa gayon ay hindi tayo lumampas sa ating pagsunod o pagyakap sa ating paniniwalang Al-Wala at matalikuran natin ang tinatawag na Al-Bara, o kaya ay lubos na pagyakap sa tinatawag na paniniwalang Al-Bara at matalikuran natin ang tinatawag na Al-Wala. Wal Al-Quranul Karim yuhadhiru min al-insiyaqi wara'a tahalufatin tada'u al-muslima jamban li jambin ma'al kafir fi mu'adati ikhwanihi al-muslimin. Sa ito sa mga inaral sa atin ng ating pananampalatayang Islam na maingatan natin upang sa gayon ay maging sunod-sunuran tayo sa mga nagtutulong-tulungan ng mga estado o kaya ay kahit pa hindi mga estado, kumbaga sa mga nasyon na hindi mga Muslim laban sa mga kapatid natin na mga Muslim. At napakaraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na malinaw, napakalinaw ang mga nilinaw ng mga talatang ito, mga kapatid, ang kasamaan ng pagsunod sa mga hindi mga Muslim laban sa mga kapatid natin na mga Muslim. Wa yuqarriru anna man wala al-kafirin wattakhadhahum ikhwana wa man waqafa ma'ahum aw tahalafa ma'ahum fil hujumi 'ala al-muslimina
fahuwa minhum aw mithluhum. Sino man na yaon na sumama sa mga hindi nananampalataya o kaya hindi mga Muslim na nang-aapi sa mga kapatid na mga Muslim o sa mga kapwa na mga Muslim, ay katiyakan na kasama nila. Sila yaon ng mga Muslim ay maging kasama sa kanila sapagkat nagkampi sa mga hindi mga Muslim o kaya ay hindi mga nananampalataya sa pananampalatayang Islam. Isang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pagpapaliwanag ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maaari na ikangay ang mga nananampalataya ay kunin nila o kampihan nila ang mga hindi nananampalataya. Kumampi sila sa mga hindi nananampalataya bukod sa mga nananampalataya o kaya ay laban sa mga nananampalataya. Ito ay makikita natin sa suratu Ali Imran verse 28. Isa pang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga nananampalataya. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya. O kayo na mga nananampalataya, huwag niyo kunin nga ang mga Hudyo at mga Kristiyano na sila ang inyong mga kakampi. Ba'duhum awliya o ba'd, sapagkat sila lamang ang nagkakampi sa isa't isa. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Katiyakan na sino mang kumampi sa kanila o kaya ay maging sila ay sunod-sunuran sa kanila, katiyakan na sila'y kasama nila. Inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patnubayan ang sinumang mga tao na nang-aapi. Makikita natin itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah verse 51. Sa suratu At-Taubah, napakaraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay karapat-dapat na tunghayan, pero tunghayan, basahin at saka tunghayan ang kahulugan, hinggil sa lahat kung paano natin may sabuhay mga kapatid. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Karugtong ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhanu minallahi wa rasulihi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Fa in tubtum fahuwa khairun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa bashiril ladhina kafaru bi'adabin alim. Mahaba itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah verse 1 at saka hanggat sa verse 3. Sa verse 23, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Halos magkakapantay ang kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamahalaga mga kapatid, nilinaw ng mga talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad nitong nasa Surah At-Taubah verse 23, o kayo na mga nananampalataya, la tattakhidhu aba'akum, huwag niyo sundin ang inyong mga ama, huwag niyo kunin ang inyong mga ama, ang inyong mga kapatid na sila ang inyong mga kakampi. Inistahabbul kufra 'alal iman, kapag mas gustuhin nila at mas piliin nila ang hindi pananampalataya kaysa pananampalataya. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Sino mang kanyang kakampi sa kanila, sila yaon ang mga taong ikangay mga dhalimun o kaya ay mga nang-aapi. Mga kapatid, napakaraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang gusto natin na makarating sa bawat isa sa atin na mga bangsamoro, mga gilyo naming tagapakinig, itong mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay manatiling sundin natin
aralin natin mga kapatid. At manatili na tayo ay kailangan makamit natin ang pagmamahal sa mga kapwa natin na mga Muslim. Taliwas sa mga minsan mas tayo nagmamahal sa mga umaaway sa atin o kaya sa mga di nananampalataya. Napakaraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dito mga kapatid. Isa pa sa mainam na hadith o kaya banggitin natin na isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kabilang sa kanila na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kanyang sinasabi sa halos lahat ng kanyang pagkasundo sa kanyang mga kasamahan. Ubayyuka ala an na'budallah. Kapag nakipagkasundo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, ito ang babanggitin niya. Ubayyuka ala an ta'budallah. Ako ay makipagkasundo sa iyo upang sa gayon ay sambahin mo ang mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at upang sa gayon ay ikay magdasal at ikay magbigay ng kawang gawa, tinatawag na zaka, wa tunasihal muslimina wa tufariqal musyrikin. At ikaw ay mangaral sa mga nananampalataya o kaya sa mga kapwa na mga Muslim at ikaw rin ay mag-iiba sa mga nagtatambal o kaya mga di nananampalataya. Rawahun Nasa'i wa Ahmad. Ang pinakamalinaw dito mga kapatid, kinakailangan natin na magmahal at mangaral sa mga kapwa natin na mga Muslim. Kahit pa man gaano sila nagkakamali, huwag natin kalimutan na sila yung mga kapatid natin na mga Muslim. Tandaan niyo sa ating pananampalatayang Islam, hindi makalabas ang isang Muslim sa kanyang pagkakamuslim, sa kanyang pananampalataya nang dahil sa kanilang pagsagawa ng kasalanan. Kaya kinakailangan natin na pangaralan sila, na mananatili ang pagmamahal natin sa kanila at gayon din ang pagbibigay natin ng mga payo para sa kanila. Wa tufariqal musyrikin. Magkaroon din sa atin ang tinatawag na pagtatalikod o kaya ikangay pag-iiba sa mga musyrik. Hindi tayo pwedeng ikangay sumama o kaya sumunod sa kanilang mga ginagawa hinggil sa kanilang pananampalataya. Ang tinatawag na alwala walbara mga kapatid ay magiging dahilan upang makamit natin ang pagkakapatiran. Ang pagkakapatiran ng lahat ng mga bangsamoro o lahat tayo na mga Muslim. Ito rin ay kabilang sa mga bunga upang sa gayon ay maligtas tayo mula sa impernong apoy. At gayon din mapalayo tayo sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kapatid ang kabilang sa mga kainaman ng ating tinatawag na aqidatul wala wal bara sa ating pananampalatayang Islam. At inshallah sa susunod na episode natin ay tatalakay natin ang kabilang din sa mga o kaya ay mga antas ng tinatawag na alwala o walbara, ang mga pinag-usapan ng mga pantas sa ating pananampalatayang Islam hinggil sa tinatawag na alwala o walbara. Hanggang dito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.